Eh, magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami, Ama, sa gabing ito para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 27. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Sapagkat ang utos ng hari ay pangmadalian, at ang porno ay lubhang pinainit, pinatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking bumuhat kina Sadrak, Misak at Abednego. Patay ang bumuhat sa tatlong lalaki sa sobrang init. Pinainit ito ng 7 pilok. Napakainit itong apoy na to. Kaya nga ang may dala namatay sa sobrang init. 23. Ngunit ang tatlong lalaking ito, sina Sadrak, Misak at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng porno ng nagniningas na apoy. Bumagsak ang tatlo sa nagniningas ng apoy. Ihinagis itong tatlo sa apoy dahil sa hindi nila pagsunod sa utos ng hari. Itong tatlo, hindi ito sumamba sa ribulto nga pinagawa ni Haring Nabucodonosor. Ayan. Ihinagi sila dahil ayaw sumunod itong tatlo na ito. Ayaw sumamba sa kanyang ribulto nga ipinatayo. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya pinainit ng 7 pilo ang pugon para mapatay ang tao. Yan. 24. Ito sinasabi dito sa 24. Kaya't ang haring si Nabucodonosor ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating ihinagi sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo, o hari. Yan. Sabi sa 24, tatlo silang ihinagis sa apoy. Yan. Si Misak, Sadrak at Abednego. Yan ang ihinagis sa apoy. Tatlo sila. Verse 25. Ito ang sinasabi rito sa 25. Siya'y sumagot,
tingnan ninyo ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglakad-lakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso. At ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. Yan ang sinasabi. Nagiging 4. 3 lang ang hinagis, nagiging 4. At ang ika-4 parang Diyos. Sabi rito, anyong Diyos. Nagtaka si Haring Nabucodonosor dahil nagiging 4 ang ihinagis at hindi sila na paso sa apoy. Nagtaka sila. Napakainit na apoy, pero hindi talaga sila na paso at hindi sila nasunog. Yan ang pinagtaksa ni Haring Nabucodonosor. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Pag ang Diyos ang magproteksyon, kahit apoy magiging malamig, hindi makapasok sa katawan ng tao. Basta iligtas ka ng apoy, iligtas ka ng Diyos sa apoy, hindi ka mapapasok at hindi ka mamamatay. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Marunong ang Diyos magligtas sa mga kanya. Kaya nga, ito, yung pinag-aralan, ihinagis sa apoy. Misak, Sadrak at Abednego. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ito ay makapangyarihan ang salita ng Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Itong tatlong ito ang mga lingkod ng Diyos. Misak, Sadrak at Abednego. Tunay na naglilingkod ito ng Diyos. Kumikilala ito ng Diyos. Nananalig ito sa Diyos. Kaya sila hindi na sunog, hindi sila namatay sa apoy. Ganyan ang Panginoon pag magligtas sa mga kanya. Kahit apoy, malamig sa katawan ng tao. 26. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa pintuan ng horno ng nagniningas na apoy at sinabi, Sadrak, Misak at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo. Kaya't sina Sadrak, Misak at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy. Pinalabas si Misak, Sadrak at Abednego. Sabi ng piniligtas sa kataas-taasang Diyos. Dahil itong tatlo ay nananalig kay Kristo. Naglilingkod kay Kristo. Tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay piniligtas ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Basta ang tao ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, hindi ka talaga mapahamak. Kahit apoy malamig sa katawan, hindi sila napasok, hindi sila namatay, dahil ang Diyos ay marunong magligtas sa mga kanya. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, kahit apoy, hindi tayo mamamatay, ililigtas tayo ng Diyos. Ayan, ito, testimony ito ng tatlo. Katotohanan ito. Misak, Sadrak at Abednego, hindi sila namamatay sa apoy. Ayan. Hinagi sila dahil lang sa hindi nila pagsunod. Hindi sila sumamba sa mga revolto. Revolto nga ginto nga itinatayo ni Haring Nabucodonosor. Hindi sila sumamba
Dahil alam nila nga ang rebulto ay ayaw ng Diyos yan. Kaya hindi sila sumamba. Kaya nga sila, nagalit ang hari, hinagi sila sa porno ng apoy. Yun ang pinagalit ni Haring Nabucodonosor. Kaya nga, hindi sila namatay kahit apoy, naglakad-lakad sila. Hindi sila napasok. Pati buhok, hindi nasunog. Ayan ang kapangyarihan ng Diyos. Pag ikaw ay iligtas. Ayan, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Last verse, 27. Ito ang sinasabi dito sa 27. At ang mga kasapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador, at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi na lahang ni nasunog man ang kanilang mga suot ni ang amoy ni nag-amoy apoy man sila. Di sila natunog ng mga kasuotan nila, pati buhok di natunog, di rin sila nag-amoy apoy, nag-amoy usok, di nang-amoy sila dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Marunong magligtas ang Diyos. Iniligtas itong tatlong ito dahil ito ay totoong kumilala kay Kristo, totoong pumatang kay Kristo, makapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, itong tatlo, ito ang testimony nga talagang ang Panginoon pag magligtas, hindi ka talaga matutunog kahit apoy. Kaya nga, itong pinag-aralan natin, paniwalaan natin ito. Ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, totoo at mangyayari. Pag kaligtasan ang hanap, kay Kristo tayo lumapit. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Hindi tayo maligtas sa ibang pangalan. Kay Kristo lamang tayo maliligtas. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo, tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Mananalig tayo. Kay ang kaligtasan nasa pananalig, nasa pagtanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Anong kasunod? Pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid kaibigan, buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, nagpabautismo ka. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan, mga kapatid kaibigan, ng bautismo. Anong gagawin pag matapos kang nabautismo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pagmahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Toto pa rin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi ng Diyos? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinabi ng Diyos. Magiging sinungaling tayo pag sabihin natin kilala natin ang Diyos tapos hindi tayo sumunod. Sinungaling ang tawag at wala sa kanya katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan nandyan sa kanyang utos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Pang-apat na utos yan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, mga anak, mga nilalang. Yan. Ang palatandaan niya ay Sabat, ikapitong araw. Dahil nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, pati tayo nilikha ng Diyos. Ang lahat nga nandirito nakikita natin, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw, nilikha ito ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng pahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Kaya, naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Bagong langit na yun ha. Wala na tong langit na to, wala na tong lupa na to. Dahil binago na ng Diyos, pati tayo, babaguhin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, mababasa natin sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa, sa versikulo 22. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa, mababasa mo yan. Versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga Israel, Hodyo, kayo lang pupunta para sumamba. Hindi niya sinabi, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapasok doon dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero yung mga nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at kapagligtas na pabautismo, sumunod sa utos, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Magkita-kita tayo doon. Kaya ang sabi ng Diyos, ang tagalangit at tagalupa ay pagsamahin niya. Kaya tayo dito, mga dayo lang tayo dito dahil hindi tayo taga rito. Taga roon tayo. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo manambahan ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Walang mga larawan, walang mga rebolto, walang mga imahe doon. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan.
kay alang ka na sa kapahamakan. Tinuturuan tayo ng Diyos kompleto sa kaligtasan. Kaligtasan, sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya nga, pinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Yan, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap at mangyayari. Babalik ang ating Panginoon para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Mga kapatid, kaibigan, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili. Baka bigla siyang bumalik, hindi tayo handa. Baka bigla din tayong bawian ang ating hiram na buhay. Hindi natin pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Hindi tayo nananalig ni Kristo. Hindi tayo tumanggap kay Kristo. Delikado dahil ang pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Ito, mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, bautismo, kautosan, araw na gusto na magsambahin ng Diyos, ikapitong araw, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya binayaran ni Kristo ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Libre ang kaligtasan. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Akala ng iba, pag ang tao nga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, dasalan siya na iiwan, akala niya siya ay maliligtas. Ang kaligtasan ngayon, buhay pa ka. Buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niya siya ay mamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya araw-gabi dasalan yung patay nga hindi tumanggap kay Kristo, wala nang pag-asa. Kahit araw-gabi, dasalan. Wala na siyang pag-asa. Yan ang sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay ka pa. Kaya paniniwalaan na dito, katotohanan dito. Ang Diyos, alam ng Diyos kung sinong naniniwala at kung sinong hindi naniniwala. Alam ng Diyos. Naghihintay ang Diyos kung sinong lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Bas-basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa madalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.